Then, na-born again po ako, naging best man na po ako. Ngayon, may papatapos ko. Ilang beses ako naging best man. Alam niyo naman ang katulad ko, nagkaroon ako ng maraming girlfriend noon sa Jesus Days. Dahil pinagdudungan ako ng pastor, mag-asawa na lang ako. Naghahanap na ako ng girlfriend na meron ng lote, bahay at magandang trabaho. Kasi sabi ko, pastor, maliit na ng sahod. At saka, I'm not called to marry. I'm called to become a blessed singer. To serve the Lord, to die for the Lord. Hindi ako naintindihan ng iba. Sabi, kaya hindi nagkasawa, bakla pa rin eh. Alam nyo, people can judge me outwardly. Ano nila alam ang puso ko? Serving the Lord for how many years, nalamig nga lang ako for 3 consecutive years nang lumipat ako dito sa Golden City. Galing po ako sa isang magulong pamilya. Admit the reality, marami akong na-witness na kasalan, wala akong naintindihan. Basta nga lang ko, naging best man ako, magandang barong ko, akong guwapo sa pagkapanahon na yun. At ang iniintindi ko po sa kasalan, kung ano ang ibibigay ko, at kung anong pagkain ang kakainin ko. That's it. Ganun din tayo, kaya pag nagpapakasal ngayon, more on forms. Kaya after 3 weeks, 3 months, 3 years, dati asawa ang tawag. Tapos after 3 years, sawa. Nakawala yung asawa. Sawa na. At ang huli-huli, hanggang na lang, why? Puno siya ng force eh. Di ba mga kasalan ngayon, ilalim ng dagat, ilalim ng kuweba, tabi ng kuweba, pag nagbelo mula dito, hanggang sa dulo ng Golden City, haba ng belo. Pero after 1 year, hiwalayan, tama? Kuha ng picture, punta dito, pray doon, ganda ng pray, puno-puno ng pray. Hindi naman nakaintindihan. Hey! Kayo, dinala ko rito para ipaliwanag sa inyo kung anong ibig sabihin ng kasalan. Kaya kayong dalawa, pwede na kayo umatras kung hindi kayo magiging tapat sa isa't isa. Are you willing na kayo habang buhay na itali at isakal? Hindi yung kasal, isakal. Sakalin, whatever. Kayong dalawa niyan. Pwede pa kayo magbagong isip. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Why? Hindi hulakuan ng kasalan. Magkakasala kayo sa Diyos. Hindi ito kaning isusubo. Lulunukin. Iba nilunok na. Nag-grind na sa loob ng pintura. Sino ka pa huli? Yeah. Hindi yan kanin. Amen? Asawa yan. Hindi kanin yan. Asawa. Amen? Based sa ating statistic, napakarami mo talagang pamilya ngayon, dysfunctional. May bubong, kumpleto, may tatay, may nanay, but dysfunctional. When I say dysfunctional, hindi nagkakaintindihan. Ganun po ako, may tatay, may nanay, away sila dito, at hanggang grabe ang away nilang mag-asawa. Bata pa lang ako, nakita ko ng duguan ng nanay ko kung paano siya pinupok ng baril ng tatay ko sa ulaw. I was 6 years old. That is the only thing I can remember. As far as my memory is concerned, yun lang ang naalala ko. Tanungin niyo ako. Yun lang ang naalala ko. Naintindihan ko ninyo ako. Yung iba, hindi nga dysfunctional. Aminin natin ito, anak sa labas, anak sa gitna, anak sa gilid, anak sa katatagalinan, anak sa loob, anak sa taas, anak sa ilalim, sa kailang lalima. Hindi ako nagagalit po doon. Admit, because that is the sign. Wala ko tayong kinukondem na tao. Pero sa palagay niyo ba, yan ba ang gusto niya? Yan ba ang ibig ng Diyos? Yan ba ang kalooban ng Diyos? Di ba hindi? Bakit nagkakagulo po ang buhay ng pamilya? Admit, hindi natin naiintindihan ang salitang kasal. At hindi nyo naiintindihan yung salitang responsibilidad na nakalakip sa loob nun. You are responsible and accountable to God the moment na mayroon kang hinarap na babae o lalaki sa harap ng altar. Naintindihan niyo po ba? Yun ang wala ng karamihan. Akala kasi ng iba dahil, di ba, nagbabago na panahon ngayon, ang pag-aasawa parang sapatos, ay hindi kasya palit. Ay hindi baluwang palit. Ay masikip palit.
Hindi mo yung tsinela, sapatos para magpalit tayo na magpalit. Amen? Kaya nga dapat po tayo ay mag-iingat. Kaya kayong first couple, Sister Ann, Brother Dean, Sister Joy, Brother Ricarte. Ricarte talaga ang full name mo. Ricarte Junsay Bocala Jr. Ang haba na pangalan niya, pangalan ko ng aso ko, Rosalinda Malimar E. Espanyola. Yun po ang pangalan ng aking cute na chihuahua na sa taas. Asawa niya po sa Erla Fernando, ang kanya pong asawa. Yun po sa taas. Kahawig ko. Luwa daw ang mga mata ng mga chihuahua ko eh. Ewan ko, favorite ko sila eh. Okay, last question na lang. Baka gusto niyo pa magtango. Nagagawa ko ng mga ating birthday. Oo, nagkagandahan ng mga... Pwede mag-kiss mo na sa pastor? Kayo? Para hindi naman ako mag-misinterpret. Biro lang. Mahilig ako magbiro. Kasi pag di ako nag-bet, tulog na, nananaginip na eh. Huwag nagigisingin, baka ano po yan, nananaginip na yung iba. Okay, let's start. Mga mag-asawa at sa mga mag-aasawa at sa mga gustong mag-asawa at sa mga sawa na rin. Pero alam po ninyo, meron pa rin chance to recover. I've been a pastor for how many years? Naging counselor ako ng Jesus is Lord. Would you believe, ang halos tumatawag sa akin mga Christian couple. Ang humihingi ng payo sa akin, mga mag-asawa pang Kristiyano. Ang ina-expect ko humingi ng counseling sa akin during that time, naging counselor ako sa Jesus the Healer, yung TV station, ay yung mga taong hindi Kristiyano. I'm so wondering, bakit mga Kristiyano pa sila? Marahil, may problema. Wala naman pong perfect marriage. Importante, nagkakaunawaan. Amen? Praise God. Number 1, sabi dito sa Proverbs 13 verse 17, for us to have a good marriage, there should be a good communication. Amen? Amen. Pakisabi nyo sa inyong katabi, communication. Ano lang to, huwag na natin pasadahan ito, ano na lang, diretsuhan na lang, bato-bato sa langit, tama, may bukol, pwede kayo lumapit sa akin, pa-counseling. Dito rin sila Ate Janet, pagkagaling counseling to, pagkatapos ng counseling, pwede na kayo mag-iwalay. mga hiwalay, pwede namin yung buo, pwede namin pag-iwalay-iwalay. Nandito rin si Ate Lolit, ituruan kayo ng malalangin. Paano ko rin ang Lord yung partner mo? Lagi halata. Pagod na pagod ka na. Yan, tuturo sa ito yan. Amen? Number 1, communication. Mga kapatid, kung ako tatanungin niyo, patutuo ko na lang, huwag na tayong lalabas sa pamilya. Kung hindi ko sinisiraan ang pamilya ko, but let my family a good son. Pag nag-aaway talaga silang mag-asawa, ang natutunan ko puro mura. Kaya po, minsan, na-adapt ko yan eh. Akala ko, ang mga paraan para masolve yung problema, lagi mainit ang ulo, lagi nagmumura, lagi walang kung ano-ano. Hindi eh. Kailan pa man, hindi ko sila nakita nag-usap ng maayos. Kaya binig ako sa mag-asawa na nag-uusap ng maayos. Kahit nag-aaway na sa kwarto kayo mag-usap. And always watch your word. Communication was created by God to establish, to develop, to encourage people. Nilikha ng Diyos ang salitang komunikasyon para establish, i-develop mo ang kapwa mo, hindi para wasakin. Iwasan natin yung mga salitang wala kang kwentang asawa. Sana hindi na ikaw pinili ko. O hindi bakit? Kasalanan mo yung bakit mo pinili. Kaya nga bago ako nagka-counseling, bago ako magkasali, at yung beses ko tinatanong sa lalaki, sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Bakit? Kasi ayoko nang pag-aawayin yung later on na pag nag-away kayo, sasabihin sa babae, sabihin sa lalaki, bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Bakit? Di ba?
Huwag po ganon. Ano man ang problema ninyo, usap kayong maayos. At kung maaari lang, huwag ko kayong magbitaw ng mga pangit na salita na kakasira ng pagkatao. Tukuyin nyo ang problema, hindi yung pagkatao, hindi yung takaw mo naman. Sabihin mo lang, sweetheart, napaka-healthy mo. Hindi lampas ka na sa kanin ng buwan. Amen? Iwasan po natin, why? Kapag ang communication hindi maayos, remember this, kahit na anong luhod prayer gawin natin, adopted yan ng mga anak, adopted din ng asawa. Pareho kayo, nagwawasakan. Build each other through communication. Mag-usap kayo. Pero mali din naman yung isolation. Pag may problema, ano si asawa? Malis! Mali po yun. Nagpapalik na, madaling araw na. That is not the way to solve the problem. You have to face the problem. Nandiyan ka na eh. Andiyan na anak mo, nandiyan na pamilya mo, nandiyan ka na eh. Face it. Amen? Kasi marami akong kilala na a solution, wala kang communication away. Hindi nga, paano magko-communicate? Nilayasan naman. Do you think that is solution? Isolation. Sino rito may mga asawa, taas ang kanang paa? Ay, sorry. Kamay. Yan. Si Papa tuwa. Boy ko asawa niya pa. Yes, God. Ilang taon na kayo nagsama? Madami? Wow. 5 years. Si Ate Ana, silver na January, no? Kasi si Kuya Ramon. Yun. Happy silver anniversary. Kaya nga kakasalunin namin. Amen? Ang sarap yung ganyan, no? 25 years na nagsasama. Kaya pala malungkot lagi si Kuya Ramon. May due date pa meron sa contract. Sana may due date ang expiration. Sana gano'n, no? You will be expired after 15 years. At least, diba? 5 years na lang yung malungkot. Biro lang naman. Pero kung graduate, alam niyo po, endangered species ang family ngayon. Hindi ang mga unggoy, hindi mga balyay nang nagkalat sa ano. Ang endangered species family, kakaunti na lang ang tumatagal ng ganyang taon. Oo, yung iba 3 years, iwalay, 4 years, iwalay, 5 years, iwalay. Hindi mo ganun ang nilikhahan ng Diyos. Kaya congratulations, sino dito more than 10 years nagsasama na? Raise your hand. Yes, palakpakan natin. Hallelujah. Mami, sama mo. Buhay pa? Masaya ka sa piling niya. Kakaanak pa kayo niyan. Mami, nasalat po kayo. Ilan taon na po? 70. Wow! Nasa bingo card pa, 70. Ano ba yung bingo card? 70 ano ba yun? 75. Lapit na, mami. And anyway, sa thermometer na kayo nilipat after ng bingo card. Okay? Pakisabi nyo nga sa inyong katabi, communication. Mga kapatid, kahit magdaan sa samaan loob ninyo, please, iwasan nyo po magsalita ng mga bagay na. Pangalawa, consideration. Pakisabi, consideration. Ephesians chapter 4, verse 2. Alam niyo po, ang problema kayo, wala tayong consideration. Amen? Minsan, intindihin nyo din naman yung nararamdaman ng lalaki. Meron akong kilala mag-asawa, dahil nasa sausawan, naghiwalay. Yung isa sa toyo na may kalamansi. Yung isa gusto niyang suka na mayroong sili. Eh, nakalimutan lang ng babae maglagay ng sukang may sili, toyo, kalamansi. Away na sila. Pinampas niya yung toyo sa mukha ng babae. Kaya kayo mga anak, kapatid, pag nagluluto kayo kung anong sausawan, kahit 10 sausawan yan, basta importante masaya siya. Amen?
Kung yun ang gusto niya, wala nang ulam eh. Kasi yun ang gusto niya sausawan. Puro sausawan niya lang gawin. At least natuwa siya. Dahil ito, favorite mo sausawan, no? Meron po yung kalamansi, sukang may sili, sukang may bawang. O player, wala. Inaan ko tayo. Sweetie pie, may sausawan. Amen? Di ba? Yung feeling ng isa, alam niyo ang problema ng isa kasi na wala tayong konsiderasyon eh. Lalo na intindihin niyo yung history ng asawa ninyo. Pag-aralan niyo po kung paano siya pinalaki, anong klaseng attitude meron siya, lalo na yung mga lalaki, kung medyo ang ating asawang babae ay medyo madakdak, intindihin niyo naman. Hindi niyo lagi niyo lang sasabihin, nagsisisi nga kung bakit sana loro na lang ang pag-asawa ko, pero ng loro, tumitigil sa gabi. Yung loro dyan, parang kayo, umagang ka sana, albo! Magkataon lang na may gris sa dalawang bulldog na malalaki. Kung wala, matagal na niluto ko yung albo! Bakit? Hindi ko alam bakit yun ang tinuro na may-ari. Naisun ko ako, hindi ko alam ang kalbo. Ano yan yung ako ba sa ozone layer, manipis na lang. Di ba ozone layer nawawala? Ito manipis na lang. Consideration, pakisabi nyo, consideration. Ayan na. Maliban na lang kung kayo hinahinala, mag-usap pa na kayo. Pero kung halimbawa, ginabi ng konti, siguro na, ano no, may babae ka na no? Di ba? Ganun kagad. Kaya naman pala ginabi, kasi traffic. Tama. Pero hindi mo araw-araw traffic, di ba? Amen? Amen? Huwag na kayo dali, bakit na 2 buwan ng traffic? Bakit ganun? 2 buwan ng traffic? At saka overtime, para naman wala kang bayan sa overtime mo. Napakamartir mo naman. Di ba? Paminsan-minsan naiintindihan mo bakit late. Pero kung kailangan naala ng 2 linggo, no? 2 buwan laging traffic, mag-usap na kayo. Dahil yung traffic ba tayo na ano, bakit ka ginagawa? Amen? May terminal. Wala naman bahagalit ka, init-init. Di ba? Tama po ba? Amen. Tapos na yung mga lalaki, konsiderasyon, kung hindi ganun alam nyo, meron akong pinuntahan talaga. Natawa ako. Pastor Alfred, mission ko ako sa Dagupan. Pasensya ka na sa naluto namin, yung pakbe. Jerry, sitaw na. Diba? Okay sa akin, may ko ako sa bed. Okay, dito na. Tapos sa tabi. Then, sinigang ba ito? Sabi nung may ating pakbe. Sinigang eh. Hindi, nilaga. Alam niyo yung pala pakbe niya, yung lumulutan sa tubig. Minsan mga lalaki, huwag naman kayo magagalit. Kung yung asawa naman ninyo, hindi ganun magaling magluto. Amen? Kung kayo magaling, turuan na siya. Amen? Kunyari, sunog na nila ang tubig. Turuan nyo ka, hindi na magsunog na sunog. Ganito. Okay? Hindi yung away kayo away. Nag-asawa ka, wala kang alam. Walang ganun. Alam mo, kaya dyan nagsisimula yung away eh. Wala proper communication, walang consideration. And then pangatlo, compromise. Kasi sabi niyo, compromise. Compromise. Pangatlong sila yan. The first is communication. The second is consideration. The third is compromise. Ano ba yung compromise? So, yung hindi ka lubusan totoo, parang meron ka pang tinatago. Amen? Sa mag-asawa, sabi ng Panginoon, pag kinasal natin, pag kayo ay nagsumpaan mamaya, ikaw, Eve, at Ana, magiging one flesh. Tama ba? 2 flesh will become one, yun ang sabi sa Genesis. Amen? Amen. Kaya pag palehong lalaki kinasal, ano mangyari ito? Diba? Palehong Eva ang kinasal, ano mangyayari ito? Kayo po ba may konsiderasyon sa isa't isa? Pangatlo ba, willing ba kayo huwag mag-compromise, magiging tapat kayo? Ako naman nito, tapat ba kayo sa isa't isa?
O kayong dalawa, kapag pa kayo sa isa't isa, walang compromise. Okay, kung meron man kayong nagawa compromise from the past, ito ang hinihiling ko, magpatawalan na kayo. Pero kayo, magsusumpa kayo sa harap ng Diyos na kinakilala ko. Kapag kayo ay nanloko sa isa't isa, hindi ako ang siyang magiging judge ninyo. It's the Lord up there. Amen? Amen. Amen. Ang hirap kasi ng merong asawang napakaganda. Ang hirap din ng asawang napakapugi. Tama ba? Kaya ako ayoko mag-asawa. Kaya ako laging magagalit yung asawa ko. Bakit? Kasi yung rollers niya nakadikit sa ulo. Sabi ko kasi ang night, sabi sa akin niya. At pwede kulutan mo na rin ako, rollers, kailan. Amen? No compromise. Sana intindihin mo ninyo. Mananagot kayo sa Diyos sa bawat panlulokong gagawin niyo sa asawa niyo. Sa sahod, hindi yung darling, ito sahod ko eh. Yun na nga yun. Yun, yun na nga yun. Binawas ng SSS, GSIS, METIC, at saka LTS, NSO, at saka lahat ng S. Pinagdan na dyan. Yung pala nakipag-inom mo pala. Be faithful to your husband. Be faithful to your wife. In money matters, feeling, kahit sa feeling lang, kapag alam mo malungkot naman yung babae o si lalaki, mag-usap kayo, maging tapat, maging totoo kayo, yun eh. Ngayon, ang problema ganito, sa sobrang familiarity ng magkasawa, hindi na nag-uusap. Mali po yan. Malaking pagkakamali po yan. Number 4, pakisabi nga, courtship. Courtship. Uy, bakit kasama sa marriage yung courtship? Na good marriage? Kakasal na nga. Ang sabi rito, mga lalaki, lagi nyo raw niligawan si babae. Amen? Yan o, tingnan nyo. Ang ganda-ganda, di ba may hawak silang rose? Hindi ko kailang patay. Doon ka maglalagay ng rose sa ibabaw. Malay ba naman ang patay na yun? Ay, inis na inis ako doon sa iba. Malaman kita ito yung rose! Ano yung patay yun? Kahit naman dumigaw-gaw ka, lumangaw ka lang doon, hindi ka naman maintindihan. Habang buhay, bigyan yung mga nanay nyo ng rose, tatay nyo ng rose. Ay, rose pa sa tatay. Ang kangkong. Bahala kayo. Saan bigay? Pastor, malang rose. Di ka na chuchi. Buha ka doon. Ako meron akong kayang lalaki talaga. Alam nyo, ang tanda-tanda niya na. Ang tanda talaga niya. Matanda na ko siya. Binibigyan niya asawa. Tuwing uwi siya. Kuha siyang kumamela, nakikita ko. Saan yung dadalhin niya? Hindi matanda na eh. Bibigyan niya sa asawa. Kaya nga nanay ko nabuhay pa. Lagi na natutuwa ko na kami ng sampagitan. Isa nito ako kala Ate Mila. Sa pagito doon eh. Kuha ko doon. Lagi ko doon sa wheelchair ng nanay ko. Tuwa-tuwa siya ako siya ng mga. Ito ko yung singhulit. Baka ikamatay niyo yan. Pumasok yung dahon sa ilong niyo. Amen? Amen. Praise God. At kayo naman mga babae, kahit matagal nyo nang kilala ang asawa niyo, pagpilikulan niyo pa rin ng maayos. Amen? Hindi yung habang tumatagal, hindi nyo nalilulutuan. Bahala ka, magluto ka mag-isa mo, manigas ka dyan. Okay. Amen? Amen. Amen? Amen nga. Gawin niyo bukas yun ha. Praise the Lord. Lagi nyo niligawan kahit kasal na kayo, kahit matanda na kayo. Yun daw, ito, ayun, ayaw paniwala. Yan, nililaw-ninaw. Sabi ko nga, bakit may courtship dito? Na-courtship na nga siya. Dapat, ang ligawan, tuloy-tuloy lang. Paminsan-minsan, kayong mga mag-asawa, para hindi maging familiar masyado mo nang kilala ko, yung tugot yung asawa mo, kung paano matulog, kung paano humilig ka, kalakaga. Paminsan-minsan, to break the familiarity.
Maglakad-lakad kayo dito sa Golden City, naka-holding hands. Uy. Tapos kunyari, tatakbo siya. Tatakbuhin niya. Ganon! Parang Kaya mag-jogging kayo, harapin yung truck na tumalapit. Kung sino malakas ang paid sa atin. Kaya kung kayo sa ano, hindi kayo makatulong. Lakad kayo, punta kayo dun sa overpass para may bantay doon. Holding hands kayo gano'n. At least may bantay na. Dami na hold up yan. Diba? Kahit matagal mo nang kilala asawa mo, mag-date pa rin kayo. Hindi mag-date, lagi lang kasama yung anak. Kasama yung anak, kahit sa pumunta. Iyak na iyak yung anak. Hindi kayo magkaintindihan. Paano kayo mag-date? Paano kayo mag-usap ng feeling ninyo? Bunga ng anak mo. Wala na. Bukumi na mahilit ang ulo. Maminsan-minsan iwanan yung anak niya. Tandaan niyo pag kayo kinasal, naging kayo pag nagkaanak, naging mother ka na, tama? Tama? Opo. Tama. But don't forget, you're still a wife. Many of you who got married become a mother. Mother na, puro mother. Anak, nakalimutan na si husband. At yung husband din, father ako, trabaho! Eh, hindi ka na father, ikaw ay isang husband. You have to cultivate your relationship. Every day, kahit matagal na kayo, kailangan ayusin niyo pa rin ang relasyon niyo. Amen? And last but not the least, is commitment. Commitment to Christ. Ito nga, dito na tayo magbawakas. Psalm 127 verse 1, this is my most favorite verse when it comes to family. Unless the Lord builds the house. Alam niyo, mga mag-asawa, marami sa atin na nag-asawa, matalino, magaling, mayaman, wala ng Diyos. Pag walang Diyos sa pamilya mo, oo, mayaman ka, pero wala kayong kapayapaan. Marami akong kilalang mayamang, magandang pader, ang lalaki ng bahay, nagta-travel buong bansa, mga anak, wasak ang buhay. Yun ang sabi ng Panginoon ay, unless the Lord builds a house. Kaya kayo mag-asawa, ito na lang hinihingi ko bago tayo magkasala, willing ba kayo na magkaroon ng commitment muna sa Panginoon? This straight from the heart. Masakit man sasabihin ko, pero ito diretso ang tayo. Sino man sa inyong walang personal na relasyon sa Panginoon na maayos, mahirap mag-commit ng relasyon sa kapwa. You can never be faithful. Kaya dapat maging faithful ka muna sa relasyon sa Lord. Kaya itong mga mag-asawang to, you are already Christians, di ba? Talaga bang tinanggap nyo na ang Panginoon sa inyong puso? Kayong dalawa dito, tinanggap nyo na ang Panginoon sa inyong puso. Forever. Yes. Ang isang taong may relasyon sa Panginoon, may takot sa Diyos, hindi niya panlolokohin ng kanyang asawa. Amen. Kapag may Diyos sa loob ng pamilya, yan ang iniyak ko sa Panginoon. Hanggang ngayon, yan po ang legacy ko sa buhay, ayusin ng mga pamilya at maglagay ng family devotion sa Golden City, sa bawat family. Ito ang problema natin Ito lahat ng mga baguhan, kasi we have the wrong concept of church. If you would study the Bible, ang church hindi nagsimula sa institusyon. The church started in the family. The word worship started not in the church. The worship started in the family. Ang worship nagsimula sa family. Ang church nagsimula sa family. Kaya tuloy, ang tingin natin sa Diyos, nasa simbahan lang. Hey! That's wrong! He's in your house. He's in your house. The Lord said, restore your church, yung spiritual things sa loob ng ating family. Restore the worship, restore the church inside your family. Kaya kayo, hinihiling ko lang, willing ba kayo na bago matulog, magpe-pray kayo magkasama? Huwag naman yung prayer yun, kunin mo na pamasawa. Mag-holding hands kayo, ha? Gusto ko ba nagpe-pray kayo bago kayo matulog? Sa umaga, whatsoever the time you want to, mag-holding hands kayo at mag-pray all together. Pag-pray mo siya, pag-pray mo,
anak ko, kahit na hindi naman kailangan mag-aral kung paano manalangin. The Holy Spirit will guide you. And then pray for your children. Ang isang pamilya puno-puno ng panalangin, ang demonyo lalayas niyan. Hindi magpipiesta ang demonyo niya. Ayaw niya ang praying family. Oo nga, prayerful nga tayo. Away naman kayo ng away. Amen? Naintindihan niyo po ako? Nanawalan niyo po. Okay. So, tinatawagan ko na po. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa-isa na natin. Nasa na po ang mga parents po. Ang inyong relasyon sa dalawang ito, hindi nyo kailangang pakialaman. Pwede lang mo kayong maging tagapagpayo. Pero wag sana po yung biyenan na babae, biyenan na lalaki ay nakikialam sa relasyon ng sino mang pinag-isa ng Diyos. Ang dapat na maging payo ninyo, mga parents, kung paano gaganda ang relasyon nila. Ngayon, kung nagkamali man ng inyong asawa, problema na yun. Ginusto na yun. Pero ang gagawin ninyo, at least, kaya nga dito pa lang, kung may problema kayo sa isa't isa, huwag na natin ituloy. Dahil ayoko nang lalapit kayo sa aking pastor, pag-pray nyo na, mag-iwalay na kami dalawa. Huwag naman po. Naintindihan nyo na lahat. Kaya mga parents, I charge you, huwag kayong makikialam sa mga personal na affair. Amen? Sila ay isang pamilya na it's clear in the Bible na sino mang ikinasal na lalaki at babae, iniwalay na sa kaya nga rin ang problema eh. Kaya nga tuloy, di ko kinakasal ng sino mang mga lalaki at babae kung walang trabaho. Eh, bakit hihiwalay? Eh, walang trabaho. Eh, di sinuwalay niyo yung Bible. Sabi yung Bible, hiwalay kayo. O, paano kayo hiwalay kung wala kayong trabaho? Walang trabaho, huwag mo na mag-asawa. Maghintay mo na, maging stable ang trabaho. Hindi yung sa kanila. Eh, kawawa naman yung mga anak ninyo, walang kinabukasan niya. Charge to the sponsors. Yes. You are here not only to witness the wedding, but also to take responsibility of assisting the couple for their moral, sakit man ito, financial, and even spiritual needs. You are responsible to help them in times of their needs. Not only financial matter, but also moral advice. Sino ba mga ninong-ninong dito? Taas naman. Yun, dito. Ayan. O, pag nag-aaway silang dalawa, makikialam ka. Para pagsamahin na, hindi para paghiwalayin. Amen? To conduct a congregation, kayo. Your main responsibility is to help the couple in times they need, especially that you have become a witness in this memorable day. Witness kayo. It is not your job to backbite the couple or to give comments against them, nor to gossip chismis about them, but to love them, to help nurture their love and their marriage. Amen? Tama po ba? Okay, praise God. Tinatawagan ko na po ang sinumang po may hawak ng kandila. Sino po may hawak ng kandila para po dito sa couple nila sister at yung dito sa couple ni Sister Joy. Sige po, yung may hawak ng kandila po. Yan, dyan ka lang sa likod nila. Gawin mo yan. Pwede patayin natin yung electric fan. O, ayan. Kasi baka mamatay. Isang candle lang binili ko. Hahawakan nyo lang. Ibigay mo sa kanila. May I request the couple to stand up? May I request my pianist to give any instrumental song, please? Instrumentalists, give me any background instrumental song, please. Hindi ka mag-video. Singers, please, double time. Hindi ko kayo kakainin pag uminit ang ulo ko. Naka-record na to. Ayan.
Palakpakan natin nga itong couple number 1 at couple number 2. Sana po after 10 years, magkasama pa rin kayo. Hindi kailangan ng magagong handa. Hindi ako pagod dyan, mga handa-handaan. Kaya lang naghanda kasi 50 na raw ako kung malapit na raw ako kunin ng Lord. Mas masarap kahit maliit na handa. Ang importante na intindihan nyo yung ginagawa ninyo. Amen. Amen. Any instrument pastor. Bakit ang kandila, dalawa, tapos sisindihan magiging isa? Di ba usually, ganun ang nakikita ninyo? Tama? Bakit sa atin isa na lang? Hawakan nyo, kayo pala yung kamay. Hindi naman kailangan, wala namang agimat dyan eh. Amen? Di ba kung ano-ano agimat nilalagay sa ano? Kasa. Pero maghihiwalay pala. Di nyo ba tinanong, bakit ang dalawang kandila naging isang kandila? Bakit? Kasi kayong dalawa, magiging isa na lang. Naintindihan niyo ba? Mr. Joy, kaya isa na lang kandila ninyo kasi kayong dalawa magiging isa na lang. Nakakita na ba ho kayo ng lalaki nakaharap sa salamin kung sinusuntok yung mukha niya? Ang tawag niya doon? Sinusuntok yung sarili niya. Ha? Ha? Correct. Pag sinabi ng Bible, isang flesh na lang kayo, katawan mo na siya. Kaya pag siya sinusuntok mo, balik ka. Dahil sinusuntok mo ang sarili mong laman. Kapag siya, lagi mong minumura, balik ka. Dahil lagi mo siyang sinasaktan ng sarili mong katawan. You are one flesh. Right? Isang flesh na lang kayo. Kaya kapag ito, lagi mo siyang sinasaktan mo sarili mo. Dahil kakasal mo ngayon kayo sa mata ng Diyos, nag-iisa na lang kayo. Kaya hindi mo dapat siya saktan, physical, sampalin, tajak-tajakin, whatsoever physical. Katawan mo siya eh. Kaya pag sinasaktan mo lagi ang bawat isa, baliwag tao. Sindihan po natin ang mga kantinang yan. May pastor ba kayo na? Praise the Lord. Ang galing naman. Third Boy Scout. Saglit na sisindihan namin kayo. May nakita ko sa YouTube. Kadami-dami kasing pelo. Puro pelo na lang. Hindi ko na makita yung mukha. Ayun, nasunog. Ay, nasunog na kayo magpepelo. Ewan ko naman bakit nagtatago sa dami ng pelo. Siguro may dahilan. Kakaroon tayo ng cakes ngayon. Ayan. Meron ba dyan hangin? Praise God. Magpipray ko tayo ngayon para sa ating pong ako po ay isa po in-ordain ng pastor. Hindi ko na po pinagmamalakihan. Last September, I was ordained by Bishop Arnold Magtibay. At lahat ng ibang mga pastor, in-ordain na po. Kaya ang tawag sa akin ay reverend. Pero hindi ko ginagamit yung dahil ayoko magpalaki. At ang sabi ko sa akin, kung may mag-handle po ako ng ganitong marriage, not din yung pinakaw, but marriage, kailangan sulit ko yung habit kong binigay sa akin. So, bilang isang pastor na in-ordain ng bishop at ng church sa Body of Christ, nagabi ko po ang aking karapatan ngayon, sulit ko ang aking habit ko. Hindi para maging pati, hindi para sabihin sa inyo na inaatak ko na kapag garin ko, ang gagamitin natin upang mga mag-asawa nito ay magsama ng habang buhay. Praise God. Ano po ito kayo?
lang ang hawak nila, maging liwanag ang kandilang ito na nagpapatunay na si Kristo ang mamagitan sa kanila. At lagi mo ipaalala sa kanila, Panginoon, na sila ay pinag-isa na ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Kung sila ay kinasal legally, Panginoon, this time, kasama sila spiritually, Panginoon. In the name of Jesus. Itinataas ko, Panginoon, si Ricardo, Panginoon, at si Joy. Pag-isayin mo sila, Panginoon, sa harapan mo bilang pastor ng Jesus Never Fails. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, Panginoon, na magkasal, Panginoon, spiritually. Lagi mong ipaalala, Panginoon, na ikaw ang witness ng kanilang pag-iisa. At lagi mong ipaalala kay Ricardo, kay Joy, na isa na lang silang katawan. Hindi na nila dapat saktan ang bawat isa sa kanilang Panginoon. Pagkat ito'y pananagutan nila sa iyo, Panginoon. May we call on the Bible, please. Yung Bible, pero po. Biblia. Yung isang ninang ko, Ate Ana, akit po kayo sa taas. Hawakan nyo sa halalim ng Biblia. Patong nyo yung dalawang kamay sa ibabaw. Solid. Gano man, bago man, lumang man ang Biblia ninyo. Susumpa ng inyong pamilya ay panalangin yung ayon sa salita ng Diyos. Kayo ba'y sumusumpa sa harap ng kongregasyon ng Diyos, sa harap ng aking Panginoon na ang Diyos ang maghahari sa pamilya ninyo? Kayo ba'y sumusumpa na ang magiging Panginoon ng inyong relasyon? Love triangle, ang Panginoon na sa gitna? Kayo ba'y sumusumpa sa harap ng Diyos na palalakihin niyo ang inyong pamilya ayon sa salita ng Panginoon? Kayo ba'y sumusumpa sa harap ng Diyos at sa harap ng tao na kung saan ang inyong relasyon, love triangle, at ang Diyos ang nasa gitna? Pag sinabi kong palalakihin ang inyong mga anak at ang inyong relasyon sa salita ng Diyos, buksan niyo ang Biblia, magbasa kayo. Tama? Pangalawa, matin kayo ng Sunday service, makinig para lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang aking gagawin, manalangin kayo sa isa't isa, panalangin ninyo na maging tapat kayo ayon sa salita ng Diyos. Sige po, manalangin kayo sa isa't isa, manalangin.